Kwento ng kababalaghan ng kalisa sa tulay. Noong dekada 30, sa isang maliit na bayan sa probinsya, may isang tulay na dinadaanan ng mga tao tuwing gabi. Matibay ito at gawa sa bato, ngunit madalas ay iniiwasan ng mga tao kapag malalim na ang gabi. Ayon sa matatanda, may kakaibang ingay na naririnig dito, tila bakalansing ng bakal at pagaspas ng kabayo. Isang gabi, si Mario, isang batang driver ng jeep, ay napilitang dumaan sa tulay. Alas 12 na ng hating gabi, tahimik ang paligid at tanging ingay ng makina ng jeep ang umaalinaw-naw. Nang makarating siya sa gitna ng tulay, bigla na lang tumigil ang kanyang makina. Paulit-ulit niyang pinapaandar ngunit ayaw gumana. Habang pawis na pawis siya sa kaba, biglang may narinig siyang tunog. Tunog ng mga kabayong tumatakbo. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang lumang kalesa. Hinihila ng isang itim na kabayo. Ang kwatsero ay nakasuot ng lumang barong, ngunit ang mukha nito'y balot ng anino, tila walang mata, walang ilong, walang anyo. Dumiretso ang kalesa at huminto sa tabi niya. Ang malamig na hangin ay dumampi sa kanyang balat, at ang boses na parang nagmumula sa ilalim ng lupa ay narinig niya. Sakay ka. Nanigas sa takot si Mario. Pilit niyang iniikot ang susi ng jeep, at sa hindi malamang dahilan, biglang umandar ang makina. Wala siyang inaksayang oras at mabilis na nilisan ang tulay. Paglingon niya, wala na ang kalesa, taning usok at amoy ng nasusunog na goma ang naiwan. Kinabukasan, ikinwento niya ang nangyari sa mga matatanda sa baryo. Isa sa kanila ang nagsabi, "Yan ang kalesa ng isang kutsero na lunod kasama ang kanyang pasahero noong panahon ng hapon. Tuwing hating gabi, hinahanap nila ang mga kaluluwang maaari nilang isama, at kapag sumakay ka, hindi ka na makakabalik." Simula noon, isinumpa ni Mario na hinding-hindi na siya dadaan sa tulay kapag hating gabi. Makalipas ang ilang linggo mula ng karanasan ni Mario, muling kumalat ang usap-usapan tungkol sa kalesa sa tulay. Marami ang nagdududa. Iniisip na katang-isip lamang ito. Ngunit isang dalaga, si Elena, ang makakaranas ng mas nakapanghihilakbot na gabi. Si Elena ay galing sa pista sa kabilang bayan. Dahil natagalan sa kasiyahan, hating gabi na nang siya'y umuwi, naglakad siya pa uwi. Dala ang maliit na bayong na puno ng tinapay at prutas. Sa isip niya, wala namang masama, ilang ulit na rin siyang dumaan sa tulay kahit gabi. Ngunit nang nasa gitna na siya ng tulay, naramdaman niyang biglang lumamig ang hangin. Humigpit ang kanyang hawak sa bayong nang marinig niya ang kalansin ng bakal at yabag ng kabayo. Dahan-daang lumingon si Elena at nakita niya ang lumang kalesa. Mabagal itong lumalapit, at ang itim na kabayo ay may mga matang pulang-pula na parang nagliliyab. Ang kutsero, daya ng kwento ni Mario, ay walang mukha. Huminto ang kalesa sa kanyang harapan. Bumukas ang pinto nito ng kusa. At mula sa loob ay may narinig siyang boses ng babae, mahina at nakakatakot. "Halika, sumama ka sa amin. Dito ka na." Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang maputlang babae sa loob. Nakasuot ng lumang damit, nakangiti ngunit nanlilisik ang mata. Nabitawan ni Elena ang kanyang bayong at mabilis na tumakbo.
Halos mabaliw sa takot, ngunit habang tumatakbo siya, naririnig pa rin niya ang mga yabag ng kabayo na sumusunod sa kanya. Pagdating sa dulo ng tulay, bigla itong nawala. Pag-uwi niya, halos mawala ng bulirad si Elena. Ikinwento niya ang lahat sa kanyang mga magulang. Isa sa mga lola sa kanilang baryo ang nagsabi, Yan ang parusa ng mga kaluluwang naipit sa tulay. Ang babaeng yon ay pasahero ng kalesa na hindi nakarating sa kanyang pupuntahan. Hanggang ngayon, naghahanap siya ng kapalit. Isang Sabado ng gabi, tatlong magkakaibigan, sina Berto, Lando, at Prispan, ang nag-inuman sa tindahan malapit sa ilog. Bandang 12:00 na nang magpasya silang umuwi dahil malapit lang ang kanilang mga bahay. Naglakad sila at napilitan silang dumaan sa tulay na kinatatakutan. Medyo lasing na si Berto, kaya't pabirong sabi niya, Sabi nila may kalesa raw dito. Aba, kung totoo yun, sakay na tayo, libre pa siguro pamasahe. Nagtawanan sila, ngunit pagdating nila sa gitna, biglang nanahimik ang paligid. Ang mga kulaglid ay tumigil sa paghuni, at ang ihip ng hangin ay tila nawala. Doon na nila narinig ang tunog ng isang kabayong tumatakbo. Tumigil ang kanilang pagtawa. Mula sa dilim, dahan-daang lumitaw ang itim na kabayo, naghihila ng isang lumang kalesa. Ang kutsero, daya ng mga naunang nakita, ay walang mukha. Ngunit kakaiba ngayong gabi, habang papalapit ang kalesa, narinig nila ang halakhak ng maraming tao mula sa loob, parang may kasayahan. Biglang bumukas ang pinto ng kalesa, at tumambad sa kanila ang liwanag ng maraming kandila. Doon nila nakita ang mga taong nakasuot ng lumang damit na sinaunang kasuotan. Nagtatawanan sila at nagyayaya. Tuloy kayo, dito kayo uminom. Dito mas masaya. Amoy na amoy nila ang alak at pulutan, at tila ba kinukuha sila ng tukso, lalo na si Berto, na biglang lumapit at hawak na ang pinto. Mama tol, baka libre nga, tara na. Ngunit bago pa siya makasakay, mabilis na hinayla ni Lando ang kanyang braso. Huwag, Berto, tingnan mo ang mga paa nila. Pagtingin nila, nanlamig sila sa nakita. Ang mga taong nagtatawanan sa loob ay walang mga paa. Ang mga katawan ay nakalutang lamang, at ang mga mata ay nagliliyab. Nabitiwan ni Berto ang hawak niya sa pinto, at sabay-sabay silang tatlo na tumakbo. Habang tumatakbo, naririnig nila ang hagik at na unti-unting nagiging iyak, hanggang sa tuluyang nawala nang makatawid sila sa dulo ng tulay. Dumami ang mga kwento ng mga nakakasalubong ng kalesa sa tulay. Takot na ang mga tao sa baryo, kaya't dumulog sila kay Padre Ramon, ang matandang pari na kilala sa tapang at pananampalataya. Isang gabi, dala ang rosaryo at bote ng banal na tubig, tumungo si Padre Ramon sa tulay. Hating gabi na, at tulad ng inaasahan, lumamig ang hangin at sumulpot ang tunog ng tumatakbong kabayo. Muli, lumitaw ang kalesa, huminto ito sa harapan ng pari, at bumukas ang pinto. Doon nakita ni Padre Ramon ang mga mapuputlang kaluluwa, mga pasahero na walang paa, nakalutang, nanlilisik ang mga mata. Ang kutsero, walang mukha, ay nagsalita. Sumama ka, Padre! Hindi ka makakatakas! Ngunit hindi natinag si Padre Ramon, itinaas niya ang kanyang cross at malakas na sumigaw. Sa ngalan ng Panginoon, palayain na ninyo ang inyong mga kaluluwa. Nang bigkasan niya yun, nagliyab ang cross ng liwanag,
Ang mga kaluluwang nasa loob ng kalesa ay nagsimulang gumiyak at unti-unting nagbago ang kanilang anyo mula sa mga mukhang nakakatakot tungo sa mga matahimik at payapang mukha. Ang kutsero na noon ay walang mukha ay biglang nagkaroon ng anyo. Isa pala siyang simpleng lalaki na nasawi kasama ng kanyang pasahero noong panahon ng digmaan. Luhaan tumingin ito kay Padre Ramon. Salamat, Padre. Matagal na namin hinihintay ang paglaya. At sa huling pagkakataon, kumaway ang mga kaluluwa bago sila tuluyang naglaho sa anyo ng liwanag. Ang kalesa at ang kabayo ay unti-unting nag-disintegrate hanggang sa wala nang natira kundi malamig na simoy ng hangin. Mula noon, naging tahimik ang tulay. Wala nang muling nakarinig ng yabag ng kabayo o kalansin ng bakal. Ang dating takot na mga tao ay napalitan ng ginhawa dahil alam nilang nakatawid na sa kabilang buhay ang mga kaluluwang iyon. At tuwing may dumaraan sa tulay, ang mga matatanda ay nagsasabi, hindi na yun tulay ng takot, kundi tulay ng kapayapaan. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movies sa aking YouTube channel at huwag kalimutang e-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.